Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang unang kabanata ng aking kwento na pinamagatang Lihim na Pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Mula nang malumpo ang katawan ng papa ni Anne na si James, naging babad na siya sa pagtatrabaho. Ginagawa niyang umaga ang gabi para madagdagan ang kita niya sa resort. From 6 a.m. to 2 p.m. kasi ang oras ng trabaho niya sa Green Valley Resort sa Baguio. Sa hapon naman ay nagtitinda siya ng karne at gulay sa public market. May inuupahan siyang maliit na pwesto roon. Anne, para ka ng walis tingting ah. Puna ng matandang babae na tiyahin niyang si Celia. Magkatabi ang mga pwesto nila sa palengke. Si Tita Celia ang natitirang kamag-anak niya sa Baguio. Second degree cousin ito ng papa niya. Nasa Batangas kasi ang kaisa-isang kapatid ng kanyang ama. Masyadong malayo iyon mula sa Baguio. Ibinalot muna niya ang kalahating kilong karne na binili ng kanyang suki bago humarap kay Tita Celia. Ilang beses niyo nang sinasabi yan sa akin, tita. Ano bang magagawa ko? Uminom ka nga ng Enervon para magkalaman ka ng kaunti. Hindi naman ganyan dati ang katawan mo noon ah. Wika ng tiyahin niya. Bumuntong hindi nga siya. Iyan pa bang pagkagastusan ko? Ang bumili ng vitamins? Samantalang alam mo naman na kahit 5 duling ay iniipon ko. Napangiwi ito. Mas malaking pera naman ang gagastusin mo pag nagkasakit ka. Gusto mo bang sumabay sa kalagayan ng papa mo? Sino mag-aalaga sa inyong dalawa kung pareho kayong nakaratay sa kama? Hindi nakaimik si Anne. Sino nga ba mag-aalaga sa kanila? Hindi nito kakayanin na alagaan silang mag-ama dahil may ina rin itong sakitin. Halos 15 taon na rin ang nakaraan mula nang mamatay ang ina niyang si Donalyn. Nasagasaan ito ng jeep habang papunta ito sa palengke. 8 taong gulang lang siya noon. Nang mamatay ito, ang papa na niya ang solong bumuhay sa kanya. Gumagawa ito ng mga upuan na yari sa kawayan at saka ibinebenta sa bayan at mga karatig bayan. Matumal ang kita roon kaya umextra din ito sa ibang trabaho gaya ng pagiging kargador sa palengke. Noong nakaraang taon, buwan ng Hulyo, sumali ito sa isang paligsahan kung saan napakadelikado nito para lang kumita ng pera. Matigas ang naging pagtutol niya noon sa ideya dahil alam niyang delikado ito. Pero idinahilan nito na gusto niyang masungkit kahit consolation prize man lang para may pandagdag sa tuition po niya sa susunod na pasukan. Pero sa halip na swerte, malas ang inabot nito. Bumalibag ng malakas sa lupa ang katawan ng papa niya. Isinugod ito sa ospital at 1 linggo siya doon bago idineklara ng doktor na lumpo na ang katawan nito. "Oh, natahimik ka na dyan," sabi sa kanya ng Tita Celia. At tinanguan lang niya ito at bumuntong hininga. "O ano? Natakot ka sa sinabi ko, no? Isa pa ha, baka naman pwedeng umiti ka naman, kahit minsan lang sa 1 buwan ining. Aba, 23 ka pa lang pero parang halos magkasing edad na tayo ah." Inirapan niya ito. "Grabe naman kayo kung makapanlait. Nakakasakit na kayo ha." "Bakit? Totoo naman ah." Kung saan-saan na uwi ang usapan nila. Hanggang sa may lumapit na isang allen na may bitbit na bayong. Hinarap na niya ang customer niya. Simula na iyon ng isang mahabang araw. Madalas, 7:30 na nakakauwi sa bahay si Anne. Bumibili lang siya ng lutong ulam sa kanto para hindi na niya kailangang magluto pagdating sa bahay at magsasaing na lang siya ng kanin. Dumiretso agad siya sa silid ng kanyang ama, kung saan naabutan niya itong nakahiga sa maliit na kama na nakatulala sa lamesa. Napailing siya. Lately ay ganoon lagi ang papa niya.
Parang laging may malalim na iniisip. Pa! Napalingon ng matanda sa kanya. Pilit itong ngumiti nang makita siya. Nandyan ka na palaan. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Gusto niyo ba ng mansanas habang nagsasaing pa ako? Umiling ito. Hindi naman ako gutom. Napatingin siya sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Naroroon pa ang Monay at Skyflakes na ibinigay niya rito kanina. Pa, anong hindi ka gutom? Hindi mo naman kinain yung merienda mo. Nanener mo ng tinig na sabi niya. Sa halip na tugunin ang sinabi niya, ay iba ang lumabas sa bibig nito. Hindi ko na ikwento sa'yo ang pagtawag ni Renz noong 1 linggo. Sabi nito na ang tinutukoy ay ang kapatid nito na isang mekaniko sa Batangas. Tumawag pala siya. Kamusta na daw ho sila? Okay naman anak. O, ano pong sabi ni Tito Renz sa inyo pa? Kailan ba siya bibisita rito sa Baguio? Hindi siya makakabisita dahil nga hindi niya maiwan-iwan ang trabaho niya. Itinanong nga niya sa akin kung gusto ko raw bang pumunta sa kanila sa Batangas. Naku, kahit gustuhin nyo, imposible namang makaalis kayo sa kalagayan nyong yan. Alam ko, iyon din ang sinabi ko sa kanya. Pero sabi niya, kung papayag ako, pwede raw niyang mahiram yung sasakyan ng boss niya para masundo niya tayo dito. Wika ng kanyang ama. Ibig sabihin, susundin niya tayo dito. Aba, kakayanin kaya niyo ng biyaheng yun, Papa? Kakayanin, bakit hindi? Matigas ang naging pag-iling niya. Papa, hindi ganun kadali yun. Ayokong nahihirapan kayo. Kung gusto ni Tito Renz na bumisita kayo, siya na lang kamong pumunta rito at hindi kayong pupunta roon. Hindi lang kasi simpleng pagdalaw lang ang gagawin natin sa Batangas, anak. Gusto ng Tito Renz mo na doon na tayo tumira. Ho? Wika ng dalaga. Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw. Pero ano ang gagawin natin sa Batangas? Naririto sa Baguio ang trabaho ko. Paano tayo mabubuhay roon? At paano itong ating bahay? Pinag-isipan ko na rin yan at napagpasyahan kong ibenta na lang ito. Seryoso ba kayo, Papa? Oo naman. Pero bakit nyo ibebenta? Paano tayo? Kaya ko ibebenta ay dahil doon na tayo sa Batangas permanenteng maninirahan, anak. Kina Tito Renz? Pero may sarili ring pamilya si Tito Renz. 2 ang anak niya. Hindi kalakihan ng bahay nila. Saan tayo sisiksik doon? Ang pinsan mong si Lisel ay sa Maynila na nakatiraan. Doon na sila nakabase ng asawa niya. Kaya ang naiwan na lang sa bahay nila ay si Tita May mo at ang bunsong si Kelvin. Ang Tita May mo naman ay hindi sa bahay nakatira. Lingguhan lang umuwi yun, di ba? Tindera sa isang malaking ukay-ukay store sa Batangas, ang Tita May ni Ann. Libre kain at tira ito sa trabaho, kaya minabuti nitong huwag na lang mag-uwian araw-araw para hindi sayang ang pagkain at pamasahe. Kaya madalas, sila lang ang maiiwan sa bahay. Gusto nga rin daw ni May na doon na tayo tumira para may kasama si Kelvin. Pumayag ka na, anak. Nagbuntong hininga siya. Sige, kung iyon talaga ang gusto niyo pa. Lumipas ang 3 buwan bago nagkaroon ng buyer ang bahay ni Naan. Ang presyo ng bahay at lupa nila ay 200,000 piso dahil hindi naman mahal ang property sa kanila. Pero dahil nuknukan ng barat ang buyer na taga-Abanaw, inabot lang ng 150,000 pesos ang bentahan. Umayag na rin ang papa niya dahil gusto na talaga nitong pumunta sa Batangas. Nagkaiyakan sila ni Tita Celia ng umagang iyon habang naghahanda na silang mag-ama para bumiyahe. Magte-text ka sa akin, ha? Namumugto ang mga matang sabi ni Tita Celia. Inakbayan niya ito. Oo naman, tita. Pag-carry ng budget at oras mo, bumisita ka rin sa Batangas, ha? Parang gano'n naman kalapit yun.
Kaya nga pag-carry lang ka ako. Dumating na ang Tito Renz nito. Dala ang van na sasakyan nila mula Baguio hanggang Batangas. At nagmano siya sa tiyuhin. Medyo nag-aalala siya sa kalagayan ng papa niya. Hindi ba kayo nangangawit sa paghiga, Papa? Umiling ito. Excited ka mo. Kumusta naman kayo? Tanong nito sa nakatatandang kapatid. Maayos naman kahit papaano. Mabuti kung ganoon. O paano? Kakain ba muna tayo bago lumarga? May baon ho kaming pagkain, Tito, sabi ng dalaga. Pwede po tayong kumain habang nasa biyahe? Oo naman, sige. Mabuti na nga na makaminos sa oras ng sobrang habang biyahe. Nakakapagod ang halos 24 oras na biyahe. Nasa barangay Padre Burgos ang bahay ni Tito Renz. Isang lumang bungalaw iyon na may maliit na bakuran. Tulog na tulog ang 16 anyos na pinsan niyang si Kelvin. Nang dumating sila, binuhat ng tito niya ang kanyang ama patungo sa silid. Okay ka na ba rito, Kuya James? Tanong ni Tito Renz. Ngumiti ang papa niya. Okay na okay. Hinarap naman niya ang tiyuhin. May banig doon sa silid namin ng tita May mo. Kunin mo na lang at dito ka na lang maglatag ng higaan sa sahig. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, Tito, sanay naman ako matulog sa sahig. At matulog na rin tayo, 7:00 papasok ko bukas eh. Sige po, tugon ng dalaga. Hindi siya nakatulog agad. Naninibago pa rin siya sa kinaroroonan nila ngayon. Nakahiga na siya pero dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. First time niya iyon sa Batangas. Ano na ngayon ang gagawin niya? Alangan namang tumunganga lang siya roon. Kahit may pera silang mag-ama, mula sa napagbentahan nila sa bahay sa Baguio, kailangan pa rin niyang magtrabaho. Mabilis maubos ang pera. Ayaw niyang maging pabigat sila ng papa niya kina Tito Renz at Tito May. Bukas, kakausapin niya ang tiyuhin niya para matulungan siya sa paghahanap ng trabaho. Ikaw ang bahala kung gusto mong magtrabaho, sabi ni Tito Renz, habang kasalo si Ann sa pagkakabe sa maliit na kusina bandang 6:00 ng umaga. Gusto ko po talagang magtrabaho, Tito. Total, hindi naman na masyadong alagain si Papa. Hindi ba't nakapag-aral ka sa kolehiyo? Naku, isang sem lang ang napasukan ko, Tito. Huminto na ako dahil kapos nga sa pera. Ilang taon ka na nga ba uli? 22? 23 na po. Hayaan mo at ihahanap kita ng trabaho. Habang wala, dito ka na lang muna sa bahay. Sige po. Nginitian siya ni Kelvin habang papalapit ito sa hapag. Uy Kelvin, kumusta ka na? Masayang bati niya sa binatilyong pinsan. Ngumiti ito at saka yumakap sa kanya. Mabuti naman Ate Ann, wika nito. Naghintay ako sa inyo kagabi pero inantok ako. Madaling araw na kami nakarating eh. Anong oras ba ang pasok mo sa school? 7:30 te. O siya, mag-almusal ka na muna. 4th year ka na no? Oo ate. Hindi na nag-aalmusal yan sa umagaan, sabi ng ama nito. Hindi na kasi ako nakakapagluto sa umaga dahil madalas na nagmamadali ako. Hayaan niyo po, Tito. Maaga naman talaga akong nagigising. Sisiguraduhin kong makakapag-almusal na itong si Kelvin bago pumasok sa school araw-araw. Patatabain ko ito, ang payat eh. At nagtawanan sila. Araw ng linggo, nang umuwi sa bahay si Tita May. Kumusta naman ang lagay ninyo rito? Tanong ng mabait na ginang kay Ann at sa papa niya. Mabuti naman tita. Maganda pala rito sa Batangas, no? Nakangiting sabi niya. Oo naman, lalo na ang iba't ibang pangkaratig lugar dito. Gusto mo nga ba talagang maghanap ng trabaho, Iha? Opo, tita. Sanay kasi ako na may ginagawa.
4 na araw pa lang kami ni Papa dito, parang lalagnatin na ako. Dahil wala akong magawa buong maghapon kundi magluto. Tumango ito at saglit na tumingin sa papa niya. Pumapayag ka ba naman, Kuya James? Oo, May. Okay lang sa akin. Nakakaawa rin yan dito sa bahay eh. Inip na inip. Medyo mahirap nga lang maghanap ng trabaho ngayon dito, sabi ni Tita May nang bumaling sa kanya. Kung medyo napaga ang dating ninyo, naipasok sana kita dun sa katabing ukay-ukay namin. Nangangailangan kasi sila ng sales lady noong 1 buwan. May nakuha na sila. Iyong kapatid naman na kasamahan kong sales lady, nagpapahanap daw ng amo, ng isang kasambahay. Maid, pero malaki ang sweldo. 7,000 buwan-buwan. Mas malaki pa nga sa sahod namin sa ukay-ukay yun. Aba, okay yung 7,000, tita. Mabilis na sagot niya. Iyong sahod ko nga sa resort sa Baguio ay 6,000 lang eh. Ang hirap pa ng trabaho namin. Sigurado ka ba na gusto mo magtrabaho sa bahay? Opo, tita. Marunong naman ako sa lahat ng gawaing bahay eh. Mas okay pa nga iyon dahil hindi na ako mamamasahe. Siguro naman libre na lahat pati pagkain, di ba? Oo naman, libre lahat. Mabait pa ang amo. Wika nito. Kung ganoon, iyon na lang ang papasukan ko, tita. Sabihin nyo sa katrabaho nyo na ako na lang ang kunin nila, sagot ng dalaga. Sige, sasabihin ko sa kanya. Bukas pagbalik ko sa trabaho. Salamat, tita. Natanggap agad si Ann sa inaplayan niyang trabaho. Si Tita May mismo ang sumadya sa kanya ng hapong iyon, araw ng Miyerkules, para ipaalam na natanggap na siya bilang kasambahay. Bukas, susunduin ka rito ni Mikay. Tutal alam niya ang aming bahay, sabi nito. Siya yung kapatid ng katrabaho ko na naikwento ko sa'yo. Tapos, sabay na kayong pupunta sa Engineers Hill. Dalhin mo na ang mga damit mo ha. Sige po, wika ng dalaga. Kinabukasan nga, 8:00 pa lang ng umaga, ay may dumating ng isang puting sasakyan na Montero at pumarada sa tapat ng bahay ng tiyuhin niya. Lumabas ang isang babaeng hindi nalalayo ang edad sa kanya. Kulot ang buhok nito at may kaliitan ng pangangatawan. Ikaw si Ann? Tanong nito. Ako nga, nakangiting tugon niya. Ikaw ba si Mikay? Oo, nahulaan mo agad? Nasabi ba sa'yo ni Aling May na maganda ako? Sabi nito sabay tawa. Oo, saka mabait ka raw. Pambobola niya rito. Ikaw daw ang makakasama ko sa trabaho? Natawa uli ito. O ano, ready ka na ba? Oo, syempre naman. Nakapagpaalam na siya sa kanyang ama kanina pa, kaya binuhat na niya ang malaking bag patungo sa naghihintay na sasakyan. Ito pala si Manong Enteng, pakilala ni Mikay sa may edad na driver. Magandang umaga ho, Manong, bati niya. Naku, kagandang babae pala ni Re. Binalingan siya ng matanda. Hindi ba dapat sa SM ka nagtatrabaho? Napangiti siya. Mas gusto ko po sa bahay magtrabaho, Manong. Walang kaltas na kung ano-ano. Saka, lalo na ngayon, hindi pa man ako nagsisimula ay alam ko nang magiging maayos ang pagtira ko sa bahay ng boss natin. Dahil sabi mababait daw sila. Tama ka dyan, sabi ni Mikay. Friends forever kami lahat doon. Pati mga amo namin friends namin. Maliban doon sa sobrang sungit na si Ma'am Elaine. Iyon ba ang asawa ng boss natin? Tanong ng dalaga. Oo. Ang boss nating si Sir Adrian, sobrang bait nun. Kabaligtaran ng ugali ng asawa niyang tupakin. Ano ka ba, Mikay? Saway ni Manong Enteng sa dalaga. Huwag mo ngang takutin si Ann at baka biglang magbago ang isip niyan. Hay naku, tara na, sakay na tayo, Ann. Ngiwing sabi ni Mikay. Sa unahan umupo si Mikay. Sa likod naman pumwesto si Ann, katabi ng bag niya. Nang makarating sila sa Engineers Hill, huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking gate na mustard yellow ang kulay. Lumabas si Manong Enteng at binuksan ang gate. Maya-maya lang,
ay tumambad na sa paningin niyang isang 3-story mansion. Napasipol siya ng tahimik. Ganito kayaman ang amo ko, bulong nito. Nilingon siya ni Mikay. Diyan ka magtatrabaho mula ngayon, Ann. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang na-intimidate. Palasyo ba yan? Natawa ito. Mayaman talaga ang amo natin. Pero hindi naman siya yung tipong parang hari kung umasta. Tiyak na makakasundo mo rin si Sir Adrian. Napatango na lang siya. Ilang saglit lang ay pumapasok na ang sasakyan sa driveway na ang magkabilang gilid ay natatamnan ng orchids at roses. Huminto ang sasakyan sa garahe. May 2 pang kotseng nakahimpil doon. 2 napakagarang kotse. Niyaya siya ni Mikay palayo sa garahe nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Ako na ang magbubuhat ng bag mo, sabi ni Manong Enteng sa kanya. Sige po, diretso mo na lang sa silid namin, Manong, sabi naman ni Mikay. Habang naglalakad sila ni Mikay patungo sa malaking bahay, ay napapalingon pa rin siya sa paligid. Napakalawak ng bakuran at sobrang linis ng damuhan. Pwede na yatang higaan iyon kahit hindi latagan ng banig. Napipinturahan ng puti mula ibaba hanggang itaas ang harap ng mansyon. Pagpasok nila sa sala, minsan pa siyang namangha sa karangyaang nakikita niya roon. Mamahalin lahat ng kasampapang nadadaanan ng paningin niya. Pinaupo siya ni Mikay sa malambot na sopa roon. Diyan ka muna ha, tatawagan ko si Manang Loleng. Yung kusinera na pinakay mayordoma dito, mabait din yon. Tumango siya rito. Pagbalik nito ay kasama nito ang isang babaeng halos kaedad ng kanyang Tito Renz. May katabaan ang matandang babae, pandak at masayahin ng mukha. Ito si Manang Loleng. Manang, ito nga pala si Ann. Nagbatian sila ng matanda. Inakbayan siya ni Mikay. Sasamahan kita sa kwarto natin para makapagpalit ka ng tsinelas at damit. Hindi mo kailangan magsuot ng maayos dito sa bahay. Wala rin tayong uniforme, sabi ni Mikay. Katabi lang ng pinto ng maluwang na kusina ang kwartong pinasok nila. May 2 double-deck bed at sa isang sulok ay may lampas taong cabinet. May monoblock table din at isang silya. Itong isang kama, dito natutulog si Manang Loleng, ani ni Mikay. Dito naman tayo sa kabila. Diyan ka na sa itaas matutulog mula ngayon. Sige, tugon ni Ann. Tara na sa kusina. Magkape muna tayo dahil hindi ako nakapagkape kanina bago ka namin sunduin. Habang nagkakape sila ni Mikay at Manang Loleng, ay kinausap siya na kusinera. Kayo ni Mikay ang maglilinis ng bahay, Ann. Ako naman, madalas ako rito sa kusina. Kung may ipag-uutos si Ma'am Elaine at Sir Adrian sa labas, ikaw o kaya ay si Mikay ang gagawa niyon. Hindi kasi ako pwedeng lumabas-labas dahil sa rayuma ko. Sige po, Manang, tugon ng dalaga sa matanda.